video guys ay tutubito nga po pala kami. Ayun na po, pinantayan naman po namin isang kasama. Antayin lang po muna natin. Kati-kati po yung katawan ko mula sa ulo po hanggang sa aking paa. Napuno po ako ng kati-kati. Slightly, ang kanyang side effect is more of sa chan, no? Ano guys, nandiyan na. Hindi ka nalalang na ating sakit. Makalipas ang Ayan na guys, na pagkinog ng start na. ay sa kung anong himalaraw na bumuti ang kanyang lagay. Pag-reading din po ako ng hapbaldi po na dugot. Yung spinal cord ko, nagtaka po ako, ba't po ako nakatayo ng maayos? Milagro po talaga po. Kasi yung Pinagalingan po ako sa ni kama, Kuya, hindi naman po siya nag-o-opera. Pero ba't po natutunan po yung bukol? Para sa ating mas power po, God po, ang nilagay po Guys, sa kano halaman tayo na na yun. to? Maybe at that time that they were taking it, merong nagkaka-effect yung gamot. Pero nagkasabay lang, no? Nung ininom yung tea, yun yung time na talagang nag-work na rin yung gamot. Kaya akala nila na yung tea talagang nagpagaling sa kanila. There's still a not conclusive na study na makapagpatunay na ang pag-inom ng herbal tea ay nakakatulong sa pagsiling ng buto, no? May mga studies naman na ang mismong pag-take ng sinasabing herbal tea na yan ay pag-decrease ng pananakit, anti-cancer effect. Ngunit ito ay kailangan pa ng mga further studies. Samantala, para raw makatulong sa mga katulad niya, si Risa, nagbebenta ngayon ng tsaa na gawa sa lumalagsik. Good for 2 months o 3 months po ang paggamit ng 7 bundles po, yung 750. Ang nagsusupply sa kanya nito, si Jepo. Ang hatag na kong isa sir, 300 ang per kilo. Siya ang bahala mag-ipak. Kay paghatag na ko sa iya, bulyo mo na hando sa usay, bulyo mo. Si Jepo, doon pa man, umiinom na rin daw ng pinakuluang balat ng lumalagsik para sa kanyang natanong mga fracture sa katawan. Risa sa ako sa kong motor, lupan. Balik-balik na niya akong likod sir, pirado ko sa pira sa pata. Palisan mo Sa sa ibang 2006 pagyan na na pirado ko. Itong first time, pira na akong nahulog ko bilbi. Second time na akong Alas 10 papatakan mo dito isa mo tayo. Pagka nang buwan ako, pagkakabong ako sa building dito, lupan. Ito na guys. Pirahan ko din. Gagawin nga pala guys, magdaprank ko. May invade. Okay. Oh, Gamot. Psychosomatic Ano, effect guys? ng herbal tea. gamit. Invade na tayo guys. Tara, laban o. Called, Patakan yung tainga niya ng Invade na tayo guys. Ito na. Dili natin. Ayan. Dili natin. Hindi ko makita yan. Ang mag-asawang Zara at Dalawang Richard, batak lang daw yan. Dalawang. Yan kasi, Na, sinisip guys. ko si mama mo eh. siya'y mas Saan ba mama mo? Masok? Na-retry siya guys. Uy, pumasok mama mo? Pasok Oh. na. Yan, kaya ka sinasampal sa tenga eh. dahil sa Tingik eh. nangyari. Yung guys, nag-retry siya. At pananalita ni Richard. Dalawang batak lang daw yan. Sinubukan naman daw ni Zara Sabi niya. ipagamot ang Sabi niya kanyang kagabi. asawa pero hindi nila Ay, kaya sabi, ang gasto. hindi naman talaga dito. Tumaniwala doon. Hinihan ka lang na hinihan ng pera nun. Sabi nga ni Jana, pagalit niya. Ano naman kung mahingi sa atin lagi sa action. Matapos ang tuloy-tuloy na Bakit pinadala niya? Bigyan nga ng 500 kasi nang umalit nga ng Jollibee. Tapos hinahanap si Jana. Nag-work daw si Mahal-Mahal, sabi niya. Pinadala niya. Jana lang gusto nang kausap eh. Maaaring ito ay placebo effect O pinakita ba naman na pinakain? wala pa namang matibay na ebidensya na nakakapagpabuti ang herbal tea alone Kasi para sa mga nadagdagan niya, ayaw na conventional padagdagan treatment. sigit, malaki na raw Pero yung ano nga 500. bang meron sa lumalagsik at marami ang nagsasabing umilang ang kanilang pakiramdam matapos uminom ng tsaa mula rito. Iloko lang daw kayo ng dadalhin dito sa Acer. Basically, nanggaling po yan sa mga traditional or Sinabihan ko kasi yun, medicinal hindi naman yan. practices. Ito Hindi yung tayo guys. antioxidant, meron diyang property na antibacterial, antifungal, also nakakatulong din ito sa pagpapababa ng anong sugar level. Paalala naman po ng mga eksperto. Ito guys, nahuli na ng grabe. Hindi namatay. Para sa mga meron daw malulubang karamdaman, mas mainam pa rin kumonsulta sa doktor. Hindi rin daw nila inirekomenda Oh, tayo nga guys. Ang gagawin natin dito. halamang gamot kung walang rekomendasyon ang doktor o yung tinatawag Wapin na yan. self-medication. Kung hindi talaga pwede, hindi natin alam, nakakasira ba ito ng kidney natin? Makakasira ba ito ng katay? Madalas bang nagkaka-allergy dito? Kaya nga kailangan pag-aralan kasi hindi nga natin alam kung anong pwedeng adverse effect nito. Mahabang panahon bago natin siyang ma-apply man lang sa FDA para ma-register siya na maging gamot. I really
advocate using herbal Maraming medicine. lumalapit But dito this kung should katulad be ng problema niya, binibigay evidence-based. Marami sa naman natin. po magsasabi sa akin na scam po yun. Ang focus ko lang po yung entertain ko. Gusto kong gumaling sa sakit nila sa katawan. Willing naman po ako makipagtulungan may magiging legal po sa Ako, nagkaman akong nagtabangan ni sa dami nga herbal, na naglubog pero at least naka-recover pagit sila. Hindi siya nakakagulat dahil sa mahal ng gastusin kapag kailangan mong magpakonsulta. Hindi pa doon kasama yung usapin ng mismong pagbili ng gamot. Napaka-inaccessible ng mga barangay health centers. Lalo na sa mga kanayunan, kailangan po natin igiit na yung mandato dapat ng gobyerno, lalo na tinutugan na nila yung pagiging mas abot kaya. Dapat ng mga serbisyong medical. Hindi natin masisisi kung marami sa ating mga kababayan kapag nagsanga-sanga na ang problema sa kalusugan at wala nang matakbuhan, umakapit sa biyaya ng kalikasan. Pero paalala lang po, ang gamot na walang gabay pwedeng maging bagsit kesa bisa. Kaya kung may sakit, kumonsulta pa rin sa mga eksperto para ang paggaling mas magiging sigurado. Napakaluma na pong paksa. Baha Talagang hindi na pati naman. binibigay kay Talaga Asher. bang wala ng solusyon ang problema? Ang bilyones na ginagastos para sa flood control projects. Bakit tila hindi naman umuubra? Umuugong na hangin at mabigat na buhos ng ulan ang hindi nagpatulog sa mga tiga-norte nung naglandfall ang bagyong Emo maghahating gabi ng Biyernes. Boyfriend niya. Kinaumagahan, ito ang tumambad. Niragasak ni Emo ang maraming bahay sa Pangasinan kung saan una itong Na naman naglandfall. to, nag-iisip. Isinunod nito ang La Union. Hindi talaga sila Bagsak nakikinig. ang mga poste ng kuryente. Nagtumbahan ng malalaking mga puno. Oo, si Bebe kanina, pag alis yata ang mama niya. Ngayon Lumabas lang agad. nakaranas ang probinsya. Signal number 4. Kanina umaga, Guys, bumalik ka nung oras sa hapon na. hindi natin. Aalis akong bukas. Ayun. Biyernes ng hapon. Umuwi ako ng La Union. Guys, Una kong pinuntahan ang Bangnota kung saan tinatayang Hindi pangalawang natin. beses Ang gamot mo, ha? Alas 10 ang nga mga bagyo. oras, ha? Narito po ako sa aming probinsya ng La Union. tara guys. Saan pangalawang Uli. beses na naglandfall ang bagyong Emo. Gabi ng Huwebes hanggang madaling araw ng Biyernes. Katulad din po ng nangyari sa Asan yung gamot? katabing probinsya ng Ilocos Sur. Signal number 4 po ang lakas nito. Pinagsama ang malakas na ulan at malakas na hangin Guys, na humagpit sa malaking bahagi ng probinsya. Nasa state of calamity Alisan ba ng duming damit si Patong ang ng pantalon mamaya? ang syudad ng San Fernando. 59 na mga barangay nito Yan na rin ang daw- yan na rin daw napuruhan. magbabasaw So eh. over the province, especially beginning from Caba, Bawang, San Fernando, San Juan, Bacnotan, Palawan, Pangal, ganito po yung makikita nyo. Napakaraming puno mga natumba, may mga posting na damage. Kaya walang kuryente ngayon sa maraming mga lugar. Wala rin supply ng tubig. It's going to take some time bago po ma-restore siguro yung mga basic facilities. Napakarami pong nakahambalang sa kalsada kasi talagang ang lakas daw po nung hangin nung nag-landfall. Classmate ko! Hello! Damage yung bahay nila. At talaga ipo-ipo na alam mo na yung lakas daw. Parang ipo daw yung lakas ng hangin. This used to be my playground kasi bahagi po ito ng aking kabataan dito sa syudad ng San Fernando, sa La Union. Sa eskwelahan po yan, dyan ako nag-elementary at high school. Ito po yung aming simbahan, yung St. William's Cathedral. Ito naman po kinatatayuan ko ngayon ang aming town plaza. So maraming mga espesyal na okasyon sa buhay ko dito nangyari. It's just heartbreaking to see yung mga
familiar trees na bahagi po ng nakalipas, nasira. Alam niyo, may isang puno rito na meron akong special affinity eh. Yung Nara tree, doon po sa tapat ng City Hall, survivor ho yun ng tornado na tumama dito sa aming bayan nung ako'y nasa grade 5, kung hindi po ako nagkakamali. Until now, mabuti hindi siya na pinsala ng bagyo. Pero all the rest of the trees, mga hundreds of years old na mga akasya, all over the province, nagsipag-tumbahan. Naku, pati yung Cafe Esperanza, doon bumibili ang mga auntie ko yung rice cake nila. Wala na, na-damage kasi nadaganan ng natumbang akasya at meron parang poste rin ng kuryente. Yun ang heartbreaking dito eh. Although mabuti na rin walang namatay. Kumusta kayo, Apo? O, di ba kami na gumagatang rice cake? Oo. Kaibigan nila yung may-ari ng Cafe Esperanza. Yung mga cakes daw nila, yun yung binigay nila sa mga tumulong para ang laki ng damage, sinatamaan sila nung napakalaki na kasya. Galit pa kaya ako bumili ulit ng gano'n na gustupan. So okay siya. Pag Antibiotic ba yun? you can just imagine po, no? Ang laki-laking puno. Hindi ka nga, pinapagmusok pa ni Rimar kasi sumasakit sa puga. Kasi ipo-ipo ka, no? Oo. Di ano yun sa... Kasi ang sabi sa'yo, ibalik Ayan, mo at sa iba na rin. ospital. Kwento nyo nga na ano nangyari dito sa lugar ninyo. Sigurado ka bang nagsabi sa'yo yung nag-ultrasound sa'yo? Wala. Atak nga daw. Wasa. Atin lang daw atak. Para nga nakararapat. Bakit silang nag-ultrasound mo? Alam naman nila yun kung ano. Yung doktor ba yung nag-ultrasound sa'yo? Dati di ba layo? Dati nagtuwang. Oo. Nagkakuha na nga yung baha. Kung makita ni ate ano yung resulta eh, hindi yung pinagkita. Drainage, nagkakuha siguro din natin niya. Para raw ipo-ipo yung hangin. Tapos may tubig, ulan pa. Tapos yung tubig yung galing dun sa higher places. Ano sir, pag nahulugan ng pagkain, sumasakit Ang ang mahirap bayan. daw, madaling araw nangyari lahat na ito. Nakaprepared naman daw sila kasi narinig naman nila yung balita. Okay naman daw yung asawa niya at saka yung mga anak niya. Medyo sanay din kami dito sa La Union, sa Bagyo. Ano din, hanggang kami 15 sa ounces, si Ate Ormal sa ounces yan sila. ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kalakas na bagyo. Yung ginagawa lang ni Ate Ormo para masana yung dyan. Sana sinabi.